Are you a teacher being harassed by unfair debt collectors? Are you scared that their harassing messages and letters to school authorities will lead to reprimand or termination, citing the Code of Ethics for professional teachers? Don't be. No, a teacher who is being harassed by a debt collector due to an unpaid debt that is unrelated to their work as a teacher cannot be fired or subjected to reprimand under the Code of Ethics for professional teachers. The Code of Ethics only applies to a teacher's conduct in their professional capacity as an educator and does not extend to their personal financial affairs. However, if a teacher's personal financial situation is affecting their professional duties, such as if they are unable to fulfill their obligations to their students or colleagues due to financial distress, then it could be a cause for concern and may require intervention from the school or DepEd. It is also important for teachers to maintain high ethical standards in their personal lives and avoid situations that could compromise their integrity or impartiality as educators. This includes being responsible borrowers and avoiding usurious or fraudulent lending practices that could harm their financial well-being and reputation as professionals. The Code of Ethics for Professional Teachers and the Republic Act number 7836 provides general guidelines for the ethical conduct of teachers in the Philippines. The code emphasizes the importance of honesty, integrity, and professionalism in all aspects of a teacher's work. Mga dapat tandaan o gawin kung ikaw ay isang OLA victim. Know your rights bilang isang debtor. Totoo na knowledge is power. Alamin if ano ba ang tamang pamantayan sa interes ng SEC. If registered ba ang OLA. Alamin mo din ang violation nila sa data privacy mo at oras na hinaras ka na. Unfair debt collection practices na yun. San legal man kayo mag-abot, meron at meron kang mailalaban sa OLA. That's the reason why ayaw nila ng legal settlement sa sobrang dami din nilang paglabag. Kaya sana huwag ka mautot sa takot sa harassment text nila sa'yo. Hindi totoo hakot gamit, hindi totoo hearing sa barangay, hindi totoo ang papatayin ka or pamilya mo. Spread awareness and educate your contacts. Yes, ando na tayo na nakakahiya pinaggagawa nila sa contacts natin, pero mag-explain ka pa din. Bahala na if maniwala or hindi. Samahan mo ng pag-spread awareness ang pagpapaliwanag mo sa kanila. Educate them about OLA para in that way makaiwas din sila. We cannot please everyone. Private your social media, Facebook, Viber, WhatsApp, TikTok, Twitter, IG. You have to accept na di na babalik sa normal ang buhay natin sa social media. Buy and sell post, something na we can't prevent mangyari dahil ginagawa yan ng mga OLA
better sumali ka sa buy and sell nyo. Up from time to time ay isearch mo full name mo sa FB. If na-post ka na, let me know. Send link. Huwag screenshot. Huwag mo ko paghanapin. Huwag mag-extension or partial. Hanggat maaari, yayain mo na lang ng legal settlement para di ka lumubog. Tandaan na okay lang makiusap sa OLA agents basta't maayos at willing to settle. Pero pag minura ka na, huwag na. Huwag kayo feeling brave na makikipagbardagulan sa agents dahil baka bawian kayo sa social media. Mababaliktad pa kayo. Huwag nyo gawing source of funds ang OLA. Diyan kayo makakasuhan talaga. Gaya ko, please, magkaroon kayo ng concern sa kapwa victims nyo. If may nakita kayo na nag-o-offer ng bura-bura record sa OLA, modify at override, please report nyo sa akin para maban at ma-call out. Never nakaka-proud magkautang sa OLA. 2019 pa, sikat na ang mga online lending apps modus. Lagi na nasa balita mga yan noon pa. Madami ang napasara dahil sa mga unfair debt collection practices na ginagawa nila. Marami nang na-raid sa kagaguhan nila. Marami na napatanggal sa Play Store. Madami na silang nasirang buhay. Pero bakit andyan pa din sila at lalong dumadami? Bakit hindi mawala-wala ang mga OLA? Ang mga sumusunod ay nagawa na ng karamihang mga victims. Kaso, mailap pa din ang hustisya para sa mga biktima. Nag-report na sa SEC, nag-report na sa NPC, nag-report na sa NBI, PNP, Cybercrime, nag-report na sa Bitag ni Ben Tulfo, nag-report na kay Rapi Tulfo, sari-sari interview na sa mga TV station at sa mga radio station. Madami ng petisyon ang nagdaan. Nag-ingay na sa pamamagitan ng tweets, emails, media. Nanawagan na sa Malacanang, sa Senado. Nagmass filing sa PNP Krami. Nakipag-usap, meeting sa ilang senador sa Senado. Ilan lang yan sa mga nagawa na. Ano namang aksyon ang nangyari? Natanggal sila sa Play Store. Na-revoke license nila. Na-issuean sila ng cease and desist. Na-raid. Nagkaroon ng guidelines, batas sa unfair debt collection practices. Nagkaroon ng cap ceiling sa interest rates. Kaso, bakit andyan pa din ang mga OLA? Alam nyo, isa sa dahilan dahil maraming tao ang umuutang. Ang mga OLA ay mabilis magpautang. Valid ID lang, ilang minuto, nasa account mo na yung pera. Unlike sa bank na sangkatutak na requirements bago makautang. Madaming tao ang inosente at walang alam about sa mga modus nila. Madami ang napepeke sa mga fake ads nila at yung iba kapit sa patalim. Pero kung maging aware ang lahat sa modus ng mga ito, sa tingin nyo ba dadami ang mga clients nila? Yan ang pinakadahilan bakit andyan pa din ang mga OLA. Kaya kahit mag-ingay at mag-report tayo, hindi yan mawawala unless maging gaya ito ng online sabong ni Atong Ang na madaming nawawalang biktima at hindi na mahanap. Ano pa ibang dahilan kung bakit di nawawala? Weak policy and procedures. Gaya sa SEC, kahit na-revoke na, naipasara na ang isang OLA, madali lang uli sila makaregister ng new name. Kahit madaming reports na natatanggap nila, parang useless. Kailangan ata milyon ang magreklamo. Ganun din sa NPC. Number 2,
may mga third-party collection agencies. Ang mga napapasara lang ay yung mga collection agencies nila, hindi mismong OLA. Strategy nila yan para tuloy pa din operation nila. Mindset ba? 3. May mga padrino. Karamihan mga OLA ay pagmamay-ari ng mga Chinese businessman at natural may mga connection sila sa mga may matataas na posisyon, judges, attorney, generals, politicians. 4. Madami silang pera. Everything is money. Sad reality. Kaya kung may OLA ka man, huwag kang masad. Magiging memories mo yan soon. Tatawa-tawa ka na lang sa napasok mo dati. And the rest is history.